Ano nga ba ang breastfeeding? According to World Health Organization or WHO, breastfeeding is one of the most effective ways to ensure child health and survival. Breast milk ay ideal na pagkain para sa mga sanggol. Ito ay safe, malinis, at naglalaman ng antibody para sa mga common na sakit na nakukuha ng mga sanggol. Breast milk ay nagbibigay enerhiya at sustansya na kailangan ng isang sanggol sa unang buwan hanggang sa magdalawa at kalahating taon. Ngayon, dahil alam naman natin na kilala ang mga Pilipino sa pamahiin, syempre hindi mawawalan ng pamahiin tungkol sa breastfeeding or pagpapasuso, kaya naman halika na at isa-isahin ang ilan sa mga pamahiin tungkol sa pagpapasuso. Nako, hindi po, dahil ang paglawlaw ng suso ay dahil sa gravity at dahil sa pagtanda or aging at hindi dahil sa pagpapasuso. Walang katotohanan nito, dahil ang breast milk ay process na kapag lumabas ito sa suso, ibig sabihin mainit-init na ang temperatura nito kapag sinuso ni baby kaya hindi siya makakasuso ng lamig. Hindi ito totoo, dahil mas maganda magpasuso kapag may lagnat ka para makuha ni baby ang antibodies na pinuproduce ng katawan mo. Magiging proteksyon ni baby ang antibodies na to para hindi siya mahawa o kung mahawa man siya ay mabilis siyang gagaling. In general, pwede yan. Tignan lang kung mayroong allergic reactions kay baby katulad ng rashes. Kung may history ng allergy ang pamilya sa anumang pagkain, mas makabubuting iwasan muna ito. Generally, walang bawal na kainin ang breastfeeding moms. Maging mapagmasid lang sa mga maaaring reaksyon kay baby katulad ng kabag, pagiging irritable o pagkakaroon ng rashes. Makatutulong ang pagkakaroon ng food diary para malaman kung mayroong mga pagkain na dapat iwasan. Mga benepisyo ng pagpapasuso. Nakapagpapahilom ng matres. Para sa ating kaalaman, ang pagpapasuso ay naglalabas ng hormone na tinatawag na oxytocin. Ito ang nagiging sanhi upang umurong ang matres at mabawasan ang pagdurugo dulot ng panganganak. Malaking pagtitipid. Libre ang pagpapasuso. Kung agaran nating paiinumin ang ating mga anak ng formulated milk, makakadagdag pa ito sa pang-araw-araw na gastusin. Ang breast milk ay handa na at masustansya pa. Mababawasan ang pagkakaroon ng cancer. Isa pa dyan ay nababawasan nito ang breast tissue na mayroon sa ating dibdib. Ito ay nakatutulong sa pag-alis ng selula na may potensyal na makapinsala sa tinatawag nating DNA. Nang sa gayon ay makatutulong ito upang maiwasan ang pagkakataong magkaroon ng cancer sa suso. Alam ba ninyo na maaari ring makatulong na mapababa ang iyong panganib sa pagkakaroon ng cancer sa ovaryo sa pamamagitan ng pagpigil ng ovulasyon o ovulation? Proteksyon para sa sanggol. Ang pagpapasuso ay maaaring makatulong upang protektahan ang ating mga anak laban sa ilang maikli at pangmatagalang sakit. Ang gatas ng ina ay nagbabahagi ng mga antibodies mula sa ating ina. Ang mga antibodies na ito ay tumutulong sa ating mga anak na bumuo ng isang malakas na immune system at protektahan sila mula sa sakit. Madadagdagan ang bonding sa sanggol. Ang pagpapasuso ay maaari ring makatulong upang magkaroon ng bonding ang mag-ina. Ang pagpapasuso ni inay ay isang kasiyasiyang karanasan kung saan natatamasa ng mga ina ang malalim na pag-aalaga at gumugugol ng ilang tahimik na oras sa pakikipag-bonding nila sa kanilang mga anak.
Alam ba ninyo na mayroon ding mga problemang nararanasan sa tuwing tayo ay nagpapasuso? Isa na rito ang hindi sapat na gatas. Sa unang pagsisimula mo sa pagpapasuso, maaari kang mag-alala na ang iyong anak ay hindi nakakakuha ng sapat na gatas. Maaaring tumagal ng ilang sandali bago ka makaramdam na ang iyong anak ay may nakukuha ng gatas galing sa iyong suso. Paglaki ng dibdib. Ito ay kapag ang iyong suso ay masyadong napuno ng gatas. Maaari kayong makaramdam ng paninigas, paninikip, at panakit ng dibdib. Hindi pagiging komportable sa pagpapasuso sa pampublikong lugar. Dahil ang ilang mga ina ay hindi komportable sa pagpapasuso sa publiko, lalo na sa mga unang araw ng iyong anak, maaaring mas gusto nilang magpasuso na lamang kung saan sila komportable. Maaari silang pumwesto sa lugar kung saan kakaunti lamang ang tao o kaya'y maglagay ng panakip sa iyong dibdib kung nasaan sumususo ang iyong anak. Ngayon dadako tayo sa susunod na bahagi ng dokumentaryo. Dito natin malalaman ang pinagkaiba ng mga magulang na nagpasuso sa mga hindi pa nasubukang magpasuso. I'm Aini, 52 years old with 3 kids. Hi, I'm Alex Alvarez, 28 years old with 1 kid. Hi, I'm Abby. I'm 30 years old. Salva, 30 years old, isang anak. Yes. Hindi. Oo. Yes. Before, nung nag-stop ako mag-breastfeed, Nagka-problem kasi may CDH, birth defect yung baby ko. So, after ko manganak, naka-intubated siya for 2 months. So, hindi ko talaga nagawa magpa-breastfeed sa kanya. Inantay ko muna matanggal yung tubo. Nakakapag-latch naman siya nun eh. Yung first time niya, marunong na siya mag-latch. Pero wala pang 1 month na ubusan ako supply ng milk. Parang siguro mga 10 times. So, mami, ba't po kayo tumigil po sa pagpapabreastfeed? Allergy siya. As of kasi sa niya, pedya niya, twice ko kasi siya pina-check up. So, una, bawal ako sa mga malalansa. Kasi nga, tinitignan namin kung sa hormones, sa skin asthma, or sa weather. So, tinry ko siya sa init sa lamig, hindi naman siya natitrigger sa ganun. So, after ko siya ipa-breastfeed, doon siya nangangati, kaya nagkaroon siya ng mga rashes. Siguro ang pamahiin lang na sinusunod ko is yung huwag ka magpapadede ng pagod. Kasi kapag ka daw ang nanay nagpadede ng pagod, maaaring ma-take yun ng anak. oo, marami. Actually, yung kinakain ng mother, yun din ang i-intake ng anak mo eh, kung ano yung mga kinakain mo. Saka, usually, pagka, wala naman, yun lang yung during that time more on yun lang, kung ano yung kinakain mo, kasi yun din ang in-intake ng anak mo. So, careful ka lang din. Actually, malaki. Kaya lang kasi, nung time na yun kasi nag-work ako eh. So, kailangan ko mag-stop magpa-breastfeed. Pero malaki talaga kasi, di ba usually yun ang in-encourage lagi ng mga centers, kailangan mag-breastfeed talaga yung mga mother. Kaya lang pag mga working mothers, may hirap siya talaga ma-contain. Naku, mahalaga kasi kapag napansin ko ngayon, pagka nagbe-breastfeed, mas attach yung anak doon sa kanyang nanay. Kasi kami ng anak ko, hindi mo siya mahihiwalay talaga sa akin. Tsaka ang talas ng pang-amoy niya. Alam niya pagka ako talaga yung kasama niya, tsaka hindi niya kasama. So, isang factor talaga yun. Masakit. Tapos parang
tawag dito, pagka gutom na siya, mararamdaman mo yung parang naninigas. Tapos kusa na siyang parang tumutulo. So, Mami, para po sa inyo, fulfilling po yung breastfeeding. Kasi as a mom, di ba, parang, yun nga, mas iba yung feeling talaga pagka nagpapa-breastfeed ka. Lalo syempre sa anak mo, di ba, pagka talagang, yung attachment talaga iba yung saka masaya talaga. Masaya rin talaga. Ano masakit, pero happy kahit masakit. Kasi syempre, di ba, kapag kailangan mo na kailangan niya na i-ano yung milk, mas makirot, masakit. So kapag unang latch niya, nag-ano na siya, masakit yung ano. Pero happy naman. Super tipid talaga siya. Kasi mahal na naggatas before. Sobrang mahal. Laki talagang tipid niya. Oo naman. Malaking tipid. Parehas namang okay yon. Pero sa panahon ngayon, mas gusto ko talaga ang breastfeed. Kasi mas madami kang nutrients na makukuha kesa naman doon sa ano. Pero may makukuha ka din naman. Pero iba pa rin talaga kapag galing sa nanay ang milk na ipapainom mo sa iyong anak. Kaya para sa akin, mas okay na okay ang pagpapalede ng isang ina. Okay? Ano po? Kung hindi po nagkasakit anak nyo, ano po mas prefer nyo? Breast milk po or formula? Breast milk. Bakit po? Kasi kumbaga, lahat ng sustansya ko, nabibigay ko sa kanya. Enjoy niyo lang yung pagpapadede kasi kailangan niya ng mga babies niyo. Healthy yan, maganda yan. Maganda magpa-breastfeeding sa mga babies kaysa sa formula. Breast milk talaga, ayun talaga ang pinaka number one. Kumbaga, kung ikukumpara sa formula, mas okay talaga breast milk. Kung ayaw nila magkasakit yung baby nila. Global prevalence of recommended breastfeeding practices remains low. 48% of children younger than 6 months globally are breastfed exclusively. In the Philippines, only 60.1% of infants below 6 months of age are exclusively breastfed, and only 41.8% are continuing to breastfeed at the age of 2. A mother's return to work is a major barrier to exclusive and continued breastfeeding. Patuloy na ipagpatuloy ang pagpapasuso sapagkat ang bawat yugto nito ay nagbibigay ng mga benepisyo hindi lamang sa iyong anak kundi pati na rin sa iyong sarili bilang isang ina. Pagpapasuso. Nakakapagpahilom. Yak, nakakapag. Ano yun? Mabakit ba ganun? Gawin na